recommend ako, siguro top 3 dishes na pwedeng ipamerienda sa kids. Ako may recommendation ako, considering ladies first. Ako naman yung Ginagawa. Sige, ako pwede ako sumagot agad. Okay lang. Sagot ko doon. Actually, meron akong gusto na when I was, bata pa, ang tawag sa kanya pan de carne. So, parang maganda siya kasi pwede mong gamitin yung picadillo as a topping doon. Kasi very old recipe ito na sa mga schools nung binibenta. So, yung picadillo, yung grilling na tinatawag nila, so pinapatong yun sa isar o tapos ididip mo sa egg, tapos ipapan fry mo siya. Ang makalumang recipe na tawag pan de carne. Gutom naman yun, imagine mo na agad eh. Oo nga kasi ang positive no, kung mami ka, you can cook it yung giniling mo sa bahay. Sa gabi, tapos papasok sa umaga yung pwede mo siyang i-turn into a snack, tapos lumang pandesal. Yes. So yun ang kasi nung bata ko tinitinda sa mga schools yun, they call it pan de carne. Lumang recipe na I don't see it often anymore, pero I think Nasa website ito ba? wala pa. Okay. Bukas nandun na yung bukas. Nga namin. May magluluto na sila dito. Kayo po. Well, dahil ako yung lead nung Sarap Sustansya na advocacy, ang marirecommend ko, and I'm pretty sure the kids will love this, tortang talong na burger steak. Okay. Kwento ko sa inyo kung paano yan. So, hindi siya tortang talong itself, pero tortang makapustan. So, you mix talong with, say, ground pork, ground chicken, ground beef, pwede, di ba? Kasi minsan yung kids, hindi mo mapapakain ng gulay, di ba? I-mask mo lang siya tago. Do a little bit of breadcrumbs and some egg lang para mabind, right? Tapos lagyan mo lang siya ng seasoning mo na flavor. Like, for example, garlic onion muna for the flavor. And then, magic syrup, of course. Para talagang ilabas yung natural flavors ng mga ingredients mo. Then that's it. Make a patty doon. Prito mo lang. Munting mantika lang. Wala kang marami. Then, make the gravy. Okay, magic chicken cube. Diba? Magic chicken cube lang yan. Tapos, once you make the gravy, parang gagawa ka lang naman ng bland roux doon Do a bland roux, so butter, and then lagyan mo na kagad yung magic chicken cube. Alam mo pa pwedeng gawing powder yan. So, once na pinisil mo, kasi magiging powder yun. You don't need to kinda mash it doon sa lutuan. Okay na yun, nagpo-powder yan. You can add milk or water. It's all up to you. If you want it more creamy, then add milk. Pero huwag mo masyadong papakuluan kasi pag pinakulo mo yung milk masyado, magiging pagka-curdle di ba? Dapat tama-tama lang yung temp. And then that's it. And of course, yung flour pala. Don't forget the all-purpose flour while after adding the butter. Kasi yun yung magpapalapot mo. Pag hindi mo nilagyan, hindi ka magkakaroon ng bland roux. Anyway, and that's it. Tapos konting magic sarap ulit dun sa gravy. Yung rectangular na lalagyan, naglagay ka ng patong-patong na kailangan magaran. Pour the sauce over. And if you want it to be more appetizing, mag-chop ka lang ng green onion. Tapos ka mo dun. Ayos na. Yung last question ko siguro, ngayon pong tag-ulan, ano yung favorite nyo, comfort food nyo, soup na dishes? Ikaw ulit, para pag favorite ko din yung iba naman yung favorite. Sinigang. Sabi sa'yo. Favorite na anak ko rin yun. The more asin, the better. Yes. Actually, ito, talaga, yung sa Maggi. I've tried, kasi syempre sa States, wala naman kaming access sa, Radyo Rose. Wala kaming access sa mga fresh amarin, mahirap makahanap. Matamis yung kamano, yung tamarin na fresh. So usually, ang ginagamit, yung powder na for convenience. So gusto ko yung pagkaasin naman kasi hindi matapang pagkaasin. Meron kasi yung parang sobrang pagganyaw. Ito parang smooth ang pagkaasin, parang gano'n. Kaya seriously, tapos maraming gamit, better. So, kasi comfort food siya, tapos marami kang lahat, halos pwede mong isigang. Tapos malapot-lapot ko yung sabong mo. Fish, or meat, beef. Na-try ko, actually pinaka-favorite ko ngayon yung inihaw na pork belly, tapos isisigang mo. Sarap nun. Iba yung try it. May smoky flavor yung kasi. flavor na may mix dun sa level up pala. I thought nung una, sabi ko, parang weird naman ang combination. Sino-short ka tuloy sa akin, patak lang ako ng yung smoke na flavor. Pero But it actually works. ako yung kung gawin yun kasi mapapalimang kanin ako. Sabi ko mga hindi dapat kumain. Sarap naman.
I've tried that before. Ako na? Yes. Wala na, paborito ko din yun eh. So parang na kami sa chicken tinola. Okay? Rainy season, calls for chicken tinola because it's really, kumbaga, comforting. Saktong-saktong magic chicken. And you can also add magic sarap. Kasi flavor kailangan mo eh, flavor profile. The magic cubes would be for the broth itself. Magic sarap would, kumbaga, help you release the natural flavors of the ingredients. Kasi kung chicken tinola yan, pero yung fresh papaya. Imagine that it's a fresh papaya, napakasarap mo. Diba? Talaga nakakatulong siya na kumbaga, uplift ng flavor yung dish. Usually sa States, wala kami minsang sili. Sa amin baka sa inyo meron, pero minsan wala daw ng sili, no? So, kami, alternative ingredients. So, spinach, malunggay, bibili ka frozen. Pero meron, at least kahit frozen, okay lang. Pero yeah, those are the two dishes na recommendation. Ito, okay na po ako. Just ask lang po eh. Quick po. Katabi kami? Gusto mo po? Alright. Sige. 1, 2, isa pa po. And sige. 1, 2, 3. Thank you po. Alright. Thank you so much. So, pareho kayong nasa based sa US, di ba? Yes. So, bakit Pinoy food pa rin? Tinatanong ko ba yan? Ako naman mauuna. Siyempre. Kasi, Ako naman ang pahinga ka muna pag kasi nasa daldal mode ako ngayon. Yeah, that's a good question. Nasa US ka, bakit Pinoy food pa rin? Siguro kasi sa sobrang mahal mo sa Filipino cuisine, dahil yung kinalakihan ko. I can speak for myself. Yung kinalakihan. So, natural nakakahanap na natin. I miss my mom's cooking. I don't miss my own cooking kasi parang cooking ko lang yung wala lang. But there's like cooking na nakagis na no? Pero actually, yung mga nakagis na ko, hindi yung niluluto ko. It's just that may nostalgia every time you cook it. Kasanayan mo, nalungkot ka kasi na-miss mo Pilipinas, magluto ka ng Pilipino. Gaganda yung pakaramdam mo. Pag nagsusno, tapos nalulungkot ka, nade-depress ka, luto ka ng adobo, sabi ko doon ay, gusto na kaya sila sa Pilipinas. Ano dito gano'n? Pag umaga, tapos gusto mong mahalin yung sarili mo, hawakan ng cups. Ganun, just ano lang, kasi medyo stressful ang buhay sa States in a lot of ways. Dahil nga malayo pa sa Pilipinas, ang bilis ng takbo ng oras. Yeah. Diba? The best that you can do is just, take care of yourself. Not cooking. That's why it's Filipino. Actually, ang unang website, no? 2012. Ang una kong website, ang pangalan Onion Rings and Cakes. Ano yun? Oo, yun ang una. Onion Rings and Cakes. So, it's up, naka-up pa rin siya ngayon. So, yun ang una ko talaga na siya website. And ang plano ko, I was going to do Western food. Yung mga pinakain natin sa US, no? Pero, hindi siya, parang wala akong ganung alam doon sa history, no? Bakit ganyan? Di ba? Parang I had to research more ba? Hindi mo siya magkaroon kamahal. Hindi ka mukha sa Filipino food na parang ang dali mong ikwento kung ano yung isang galing, kung ano yung history ng pagkain. Kasi nakalakihan mo, kilala mo. So parang mas, in terms of vlogging, mas madali na yung i-vlog ko yung Filipino food. Kasi more, may connection ako doon. Parang may mga history, personal experiences ako, stories na related sa pagkain. Doon sa mga western food na kunyari, smash burger. Kumbaga walang connection ba it's just a recipe. Yeah. So kasi nung I think yan, alam diba, doon nag-start parang vlogging kasi ang parang online journal ng mga recipe vlogs na magkukwento ka. What year po then yung you share the recipe? Kawaling Pinoy? What year po nag-start? 2013. Ah. 2013 January 14. Parang ito po ba yung pang ilang meet nyo na po ni Sir Vanjo? First time. First time nyo po nag-meet. Pero parang nag-chat parang may kami. friendly competition kayo, no? No. Yeah, kasi nagchat-chat before. Okay. Tapos may mga kakilala. Parang so, parang tinitingnan niyo po ba minsan yung site ng isa, parang wala pa siya nitong recipe na to Ito yung gagawin of ka. course, kasi titignan mo rin ang recipe niya. Pag magkaan ka, yung sa CEO, sabi na yung search engine. Siyempre, titignan mo kung sino nagtatap, titignan mo kung ano sinulat nila. So, titignan mo. familiar ako sa website niya. Kasi, I think, no, sabi nila, friendly competition. Although we are after the same audience, napakarami. There's room for everyone, no? Kasi, million naman tayo, di ba? At kumisa nag-overlap ang audience namin. Like some people will be following him and will be following him. Kasi may mga
may mga touch siya na different sa akin. So people can benefit both ways. No? So kahit na Binibigyan namin sila ng options. actually, ikukwento ko to, I have to share. Kasi ikukwento ko sana sa ito. Meron kasing SEMRA siya tawag. Parang itatrack mo doon ang mga competition. Yeah. So makikita mo, ang nila doon, bilog-bilog ganyan ang size, no? So si Banjo, ganyan kalaki, para siyang Jupiter. US yun. Tapos siguro kasunod ako, pero mga kumpul-kumpul na kami lapit-lapit na mga ganyan-ganyan. Siya talaga malaki Jupiter. Kaya kung minsan yung mga kapwa na yung vlog, tignan mo naman ng si Banjo, parang Jupiter. Tayo naroon sa side na gano'n, Parang Venus and Ibig Mars. sabihin ng collective nga tayo, isa tayo. but what I'm saying is, there's room for everyone to grow. Yun ang doon, no? And I've known you for a while. Sometimes magka-chat, magtatanong, or And the good thing is, although this is the first time na nag-meet. At saka, syempre, familiar ka dahil pag nag-search ka ng mga Filipino food. recipes, lalabas siya. Or may mga recipe na akong gustong isulat, titignan ko kung ano yung ano lang take yun. ni Banjo doon. Yeah. Ganun. So you learn from each other also. kaya kumbaga reference sa amin ng isa't isa. Ano po, curious ako kung pag pumupunta kayo sa Pilipinas, ano yung one ingredients na kailangan mabitbit nyo pabalik doon sa US? Magic sarap. Yan. Bukod pa sa Na hindi bawal. Actually, ako, other than Magic Sarap, yung mga seasonings na dadala ko, tsaka yung Nestle Cream, no? Iba kasi yung ano doon, no? Grino, yung yung liver spread. Kasi iba ang liver spread sa experience mo ba na parang ibang lasa din. ibang lasa. Bawal na ngayon yun. Ang bawal na Bawal. So, Bagoong bawal na. Kasi meat. Recently lang. As in kahapon lang yan. Or sa araw. but mostly mga seasonings, like I would bring yung mga, kasi I'm 3 hours away do sa closest Philippine store. Siya mas malayo yata siya. Malayo din ako, malayo. So, nagdadala ko ng mga yung Nestle Cream kasi I use it all the time. Tapos yung Magic Sarap, I bring that. Tsaka mga seasonings na pang sinigang, Oo. mga magic pang sinigang, mga gano'n na. Sa akin ano naman, hindi ako nagdadala kasi I try to find alternative. Kunyari, Nestle cream. May Nestle din doon. May crema naman. Try may crema. At least gano'n. Pero ngayon okay na kasi may mga Nestle cream na sa amin. Pinapadala sa amin. Pero ano talaga, we learned how to be resourceful enough para maghanap ng mga alternative ingredients. Kasi sometimes hassle yung magdala ka pa like, di ba? Pag maglaro, tapos harangin ka pa ng customers. So it's a challenge also. Kaya siguro we develop this sense of resourcefulness to go around our local areas to find alternative solutions or alternative ingredients to the ones that we commonly use. So nakakatawa no, kasi pareho kayo out of the country. I mean, you're based outside. And yet your audience, it's not purely here, but it's mostly here. And you're making content mostly for people here. Galing, no? Ako din nasusurprise ako Tanong sa akin, bakit ganun? Kayo yung nandyan, tapos wala kayo dito. Dapat ba nandito kami? Parang, di ba? Nawira-nawira. Kasi kaya actually yung pagkadala mo yung Oh, yeah. Kasi, alam mo yun, ang sagot ko siguro dyan, Lynn, is yung puso namin, nilalim. Siguro, hindi naman sa mas malaki sa puso ninyo yung sa pagmamahal sa Pilipino. Pero siguro yung tibok ng puso namin sa pagmamahal sa Pilipino food, talagang ganun lang talaga yan. Malakas talaga yung At saka I think the more na malayo ka, the more you miss it. Oo. Kasi yung mga bagay na pangkaraniwan dito, nai-excite. Kasi may Nai-excite ako. emotional aspect no? Oo, I think that's it. attachment doon. Tapos after a while, sabi nga, you get tired of McDonald's or ano, Yeah. Gusto ko McDonald's na adobo, mga di ba ganun? Sarap yun. So iba yung mga bagay na karaniwan dito na miss mo tayo. The more na malayo ka, the more na... Ikaw ba nagkikrave ka minsan sa mga dishes na mahirap kung walang ingredient? Ako na nag-interview Ako namimiss ko ang ginisang kamaro. wala ka talaga makukuha doon. Pwede mo ulan na kayo kaya... Pwede na kayo. Yung crickets. From where? Tarlac ako. Tarlac. Meron yan sa Oo, punta ka sa bahay sa... Oo. Sige, ay may kamara. Meron ba doon? Meron. Pag rainy season daw lumalabas. Ang daming crickets Yung kamaro. So ngayon na, free kami
personalities, ano pwede namin ma-expect from you guys? Gandang tanong yan. Actually, for mine, well, ito unang-una excited ako sa advocacy ko Sarap sustansya. So, nakwento ko kanina, no? Diba? That's Wednesday. We're there. Nagpunta kami sa garden sa Los Las Baños. Baños. Tinuruan ako magtanim. Wow. Kasi sabi ko sa kanila doon, nakakatuwa yung garden, I have to tell you this. So, pumunta kami sa garden, and ang aim talaga naman, nakipag-partner si Maggie sa Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. BPI, Bureau of Plant Industry, right? At ang ginagawa nga doon is tinuturuan yung mga taga-barangay na mga housewives, no? Housewives lahat halos nyo nandun na magtanim kasi ang gusto nila magkaroon ng sustainable source of food, no? Which is gulay. And ang importante din kasi dito sa ginagawa na to, ang challenge natin right now is yung lack of nutrient ng mga kinakain natin. Nasabi ko nga kanina hindi porket yung kinakain mo masarap, masustansya na. On the other side, yung masustansya naman, which is puro gulay, ayaw naman kainin kasi hindi naman masarap, diba? So yun yung nangyari doon, pinagsasama namin yung recipe using Maggi, ingredients plus the healthy ingredients para naman at least yung nutritious na dishes mas maging masarap And doon nga sa tanong kanina, kung ano yung sinagot doon sa baon, alam mo yun, kailangan naman talaga natin ipakainin ng gulay sa mga bata Minsan, may mga ibang ayaw kumain ng gulay dyan. Pero, ako tumitingin lang sa taas. Pero, alam mo yun, minsan, mapapakain nyo rin siya. Pero yun. So, expect something for me, dun sa, ang dami namin gagawin sa Sarap Sustansya Advocacy. Also, isa pa, inter-school competition cook-off. I'll be a part of that because of that advocacy. Iba't ibang mga schools nationwide. So, nagsama-sama yan, nagbabattle sila. And at the end of the day, meron niyang championship. May malaking prize. Tapos, iba pa pala yun, may dalawa kasi actually So, yung inter-school competition, the best school will win. And ang ginagawa ng mga school yan, kasi yung mga school pa lang ngayon ng public, ngayon ko lang natutunan nung umuwi ako dito, gano'n sila mga garden. So, nagtatanim talaga sila, they're obliged to do the gardening sa school. So, yung mga inaano nilang gulay, yung ginagamit nilang ingredients sa entry nila for this competition. So, kung dahil yung mga bata na tututong mag-alaga, and at the same time, since sila yung nagtanim, parang, you want to be there, you're proud, exactly. So, yun. So, at a young age, ay na-instill na natin sa kanila yung ugali. Thank you po. Thank you very much. Thank you.